Isang binatilyo ang nakapatay sa kanyang ama at hinatulan ng 3 taong pagkakakulong sa juvenile detention. Sa loob ng kulungan madalas siyang bugbugin ng ibang preso pero tinitiis niya ito at nananahimik upang hindi na tumagal pa ang kanyang sentensya. Gusto niya na kasing makalaya at makasama agad ang kanyang matalik na kaibigang babae mula pagkabata. Ang kaibigan niyang ito ay palaging bumibisita sa kanya, 3 beses sa isang linggo at palaging may dalang pagkain para sa kanya. Isang araw may dumating na bagong bilanggo, ito ay isang binatilyong nakapatay ng 7 tao na nambuli sa kanya sa kanilang paaralan. Sa kabila ng nagawa niyang krimen siya pala ay isang mahina, at agad siyang naging biktima ng pambubugbog sa kulungan. Pero kahit bugbugin siya, hindi siya kailanman sumunod sa utos ng iba. Pinayuhan siya ng ating bida na sumunod na lang para tigilan na ang pang-aapi sa kanya. Pero sumagot ang lalaki sa kanya, mas mabuti nang maghirap kaysa naman maging duwag. Makalipas ang isang linggo, ang matalik na kaibigan ng ating bida ay papunta muli sa juvenile detention upang dalhan siya ng pagkain. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nabundol siya ng isang truck habang tumatawid sa kalsada at agad na namatay. Kinabukasan sinabi ng isang bantay sa ating bida ang masamang balita sa loob ng kanyang selda at tahimik niyang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang kaibigan. Pero biglang lumapit ang leader ng mga preso at kinuha ang larawan, ginawa niya itong katatawanan at sinabihan ng mga hindi kaaya-ayang salita ang yumaong kaibigan ng ating bida. Doon na siya tuluyang napuno at sumabog sa galit at walang awa niyang binugbog ng malala ang leader ng mga preso. Matapos ang insidente, isiniwalat niya ang tunay na dahilan kung bakit niya pinatay ang kanyang ama. Ang ama niya pala ay kilala bilang kanang kamay ng sikat na boss ng mga gangster, isang malupit na tao na paulit-ulit siyang sinasaktan mula pagkabata. Ngunit ang pinakamasakit ay nang saktan din ng kanyang ama, ang matalik niyang kaibigan, dahil sa galit hindi niya napigilan ang sarili at napatay niya ito. Dati tinitiis niya lang ang lahat ng paghihirap sa kulungan sapagkat may dahilan pa siya para mabuhay, ang muling makasama ang kanyang kaibigan. Pero ngayon wala na siyang pakialam kung gaano pa kahaba ang kanyang magiging sentensya sa juvenile detention.